Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw. Kamusta na ho kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man ho kayo naroon. At sa araw ho na ito ay pag-usapan naman natin ang isa sa magandang probinsya sa ating bansa. Ito po ay ang lalawigan ng Laguna. So yan ho ang ating pag-usapan ho ngayong araw na ito. Ang probinsya ho ng Laguna ay tinatawag ho dating La Laguna o ang La Provincia de la Laguna de Bay. Ang probinsya ho ng Laguna ay under ho ng Calabarzon at ang kapitolyo ho ay ang bayan ng Santa Cruz at ang pinakamalaki hong city sa Laguna ay ang Calamba City. At ito hong Laguna Province ay nadiskubre noong July 28, 1571. Counting history lang po sa lalawigan ng Laguna, nasakop ho ng Spanish-Mexican soldiers ang Laguna noong 1571 at nag-umpisang mag-evangelize ng Katolisismo ang mga Franciscan missionaries noong 1577. Ang lalawigan ho ng Laguna ay may kabuuang populasyon ho na 3,382,193 according po sa 2020 census at meron hong registered voters na 2,045,687 noong 2022 ayon po sa COMELEC. Ang lalawigan ho ng Laguna ay mayaman ho sa history, vibrant culture, marami hong natural attractions, kilala rin ho sa mga festivals, sa mga crops po, at ito ay kilala din ho dahil ito ho ang birthplace ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ilan ho sa mga kilalang lugar ho sa lalawigan ng Laguna ay ito hong pinagmamalaki ho nilang Rizal Shrine at marami hong turista ang pumupunta ho dito. Ang mga simbahan ho, katulad ho ng simbahan ito, ang St. John the Baptist Church na matagpuan ho sa lalawigan ng Laguna. Ang kakaiba hong struktura na ito, ang Nagcarlan Underground Cemetery, ay matatagpuan din ho sa lalawigan ng Laguna. Ang napakarami hong waterfalls katulad ho nitong Pagsanhan Falls. Ito hong Taytay Falls na matatagpuan din ho sa lalawigan ng Laguna. Ito hong napakaganda ring Hulugan Falls ay matagpuan sa lalawigan ng Laguna. Isa rin ho sa mga dinadayo ho dyan ay ang Hidden Valley Spring. At sa bayan naman ho ng San Pablo City ay makikita ho dyan ang 7 lawa ho dyan sa San Pablo, Laguna. At bukod ho dyan ay hindi rin ho papahuli itong pinagmamalaki at talagang dinarayo rin ho ng mga turista itong tinatawag na Caliraya Lake o ang lawa ng Caliraya. Napakarami din hong bulubundukin dyan ho sa lalawigan ng Laguna. Isa ho sa kilala ay ang Mount Makiling at ang isa pa po ay ang tinatawag nilang Mount Banahaw. So yan ho ang ilan sa mga bundok ho na talagang kilala sa lalawigan ng Laguna. At pagdating naman ho sa mga crops ay napakarami hong crops dyan sa bayan ng Paite, Laguna. At sa iba hong bayan gaya ho ng Liliw, Laguna ay dyan ho naman ho matagpuan ang magaganda at patitibay ho na sapatos at sandals dun ho sa bayan ng Liliw, Laguna. Ang kasalukuyan hong gobernador ng lalawigan ng Laguna ay walang iba ho kundi si Governor Ramil Hernandez. So siya ho ay mananatili hanggang June 30, 2025.
Ang kasalukuyan hong gobernador ng lalawigan ho ng Laguna na si Ramil Hernandez ay una hong naging SK chairman sa barangay Mabato, Calamba, Laguna noong 1992 at siya po ay naging municipal councilor noong 1995 to 2004 at naging provincial board member noong 2004 hanggang taong 2007. At noon naman hong 2007, si Governor Ramil Hernandez ay naging Vice Governor at tumakbo ho na gobernador noong 2010, subalit natalo ho siya. At siya ho ay naging Vice Governor ulit noong 2013 at noon naman hong May 27, 2014, siya ho ay naging gobernador pagkatapos hong suspindi ni Governor E.R. Ejercito. Si Governor Ramil Hernandez ho ay nahalal na gobernador mula pa ho noong 2016 at magtatapos ho ang kanyang termino ngayong June 30, 2025. So ibig sabihin ho, siya ho ay nakatatlong termino na ho mula pa ho noong taong 2016. At noong taong 2016 ho, lumaban sa unang pagkakataon itong si Governor Ramil Hernandez laban ho kay Jericho Ejercito na anak ho ni dating Gobernador E.R. Ejercito. Nakakuha ho ng botong 607,347 votes ho itong si Governor Ramil Hernandez kontra ho kay Jericho Ejercito na nakakuha lamang 337,427 votes. At noon naman hong taong 2019 ay naglaban ho itong si Governor Ramil Hernandez at ang dating gobernador na si E.R. Ejercito at doon ho sa labanan na yan ay nanalo ho si Governor Ramil Hernandez na nakakuha ho ng botong 817,250 laban ho kay E.R. Ejercito na nakakuha lamang ng 391,270 votes. At ito hong nakaraang eleksyon 2022 ay muling lumaban ho sa ikatlong pagkakataon itong si Governor Ramil Hernandez ho laban ho sa dating newscaster na si Sol Aragones. At dun ho sa labanan na yon noong 2022 ay muli hong nagbagi sa ikatlong pagkakataon itong si Governor Ramil Hernandez na nakakuha ho ng botong 872,378 laban ho kaya Sol Aragones na nakakuha lamang ng 630,232 votes. So lumalabas ho na nakatatlong termino na ho itong si Governor Ramil Hernandez at siya ay term limited na o hindi na maaaring tumakbo muli sa posisyon ng pagka-gobernador. At sa darating ho na eleksyon sa May 12, 2025, si Governor Ramil Hernandez ho ay tatakbo bilang representative ho ng 2nd District of Laguna. So mangyayari po, papalitan niya ang kanyang asawa na nakaupo bilang representative ng 2nd District of Laguna. At dahil ho doon ay itong kanyang asawa po na si Congresswoman Ruth Hernandez ang tatakbohong gobernador ng Laguna sa darating na eleksyon 2025. So ibig sabihin ho, nagpalit ho sila ng posisyon na tatakbuhan. At base po sa political career ni Congresswoman Ruth Hernandez, siya po ay naging Calamba Municipal Councilor mula noong 1995 hanggang 2004 at naging konsehal muli mula 2007 hanggang 2016 at siya po ay dating Provincial Board Member ng 2nd District of Laguna noong 2016 at representative po ng 2nd District of Laguna mula po 2019 hanggang taong 2025. At sa darating po na May 12, 2025 midterm election, ang mga kalaban po ni Congresswoman Ruth Hernandez o ang asawa ni Governor Ramil Hernandez ay ang Vice Governor po ng Laguna na si Catherine Agapay at ang Congressman na si Dan Fernandez at ang dating lumaban po sa pagkagobernador na si Congresswoman Sol Aragones. At may tatlo pa pong independents na kasali ho na lalaban sa pagkagobernador. Ang ikalawa hong kandidato sa pagkagobernador ay ito hong si Vice Governor Catherine Agapay ay naging board member ho ng 10th District of Laguna noong 2013. Subalit ho noong 2014 siya ho ay naging vice gobernador
dahil ho siya ang may pinakamaraming boto sa lahat ho ng board member. At yung Vice Governor naman po na si Romil Hernandez ay umakyat po bilang gobernador. At base po sa record ay si Vice Governor Catherine Agapay ay naging Vice Gobernador ng Laguna mula po noong 2016 hanggang 2025. So ibig sabihin ho, nakatatlong termino na ho itong si Vice Governor Catherine Agapay, kaya ho siya ay term limited na sa pagka-vice gobernador, kaya ho nagpasya siya, nalalaban ho siya sa posisyon ho ng pagka-gobernador ng Laguna. At base po sa talaan ng COMELEC, ang mga maglalaban-laban ho sa pagka-vice gobernador ng Laguna ay nanguna ho sa listahan itong si Jericho Ejercito na anak ho ng dating gobernador E.R. Ejercito. At ang pangalawa ho ay si Jem Castillo Amante, asawa ho ng dating mayor ng San Pablo. Ito pong si Piwi Platon Perez Lorenzo Zuniga Jr. At ang isa po ay si Attorney J.M. Carait. At ang isa po ay independent. So yan ho ang maglalaban-laban sa posisyon ho ng pagka-vice gobernador ng lalawigan ng Laguna. So ito ho ang maglalaban-laban ho sa pagka-gobernador sa darating na May 12, 2025. Nangunguna ho dyan si Congresswoman Ruth Hernandez na asawa ho ni incumbent Governor Ramil Hernandez. Ang nakaupo pong Vice Governor ngayon na si Catherine Agapay ay kasali din ho, nalalaban sa pagka-gobernador. Ang congressman ho na si Dan Fernandez ay kasama rin. At ang dating lumaban ho sa pagka-gobernador noong 2022, itong si dating Congresswoman Sol Aragones, at meron pa pong tatlong independent. So yan ho ang pagpipilian ho ng lahat ng botante ho sa lalawigan ng Laguna. Para po sa kaalaman ng lahat po ng botante ng lalawigan ng Laguna, uulitin ko lang po ang mga kandidato sa pagka-vice gobernador ng inyong lalawigan. Ito po ay walang iba kundi si Jericho Ejercito, ang anak ho ni dating gobernador E.R. Ejercito. Pangalawa pong kandidato ay si Jem Castillo Amante. Pangatlo po ay si Piwi Platon Perez. Pang-apat po ay itong si Lorenzo Zuniga Jr. At pang-lima po ay si Attorney J.M. Carait. At meron pa pong isang independent na pagpipilian po para po ihalal sa posisyon po ng pagka-vice gobernador ng lalawigan ho ng Laguna. So muli po, ito ho ang mga kandidato hong lalaban sa pagka-gobernador at vice-gobernador ho ng lalawigan ng Laguna. So ito ho ang pagpipilian ng lahat ho ng botante dyan sa lalawigan ng Laguna, at hihintayin ho natin ang resulta kung sino ho ang magtatagumpay bilang bagong gobernador at vice-gobernador ho ng lalawigan ng Laguna. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood, at salamat po sa lahat ng nag-subscribe. At dun po sa mga hindi pa nag-subscribe, mangyari lang po na baka po sakali ay mag-subscribe po kayo para ma-update po kayo sa lahat ng aking video ang i-upload.